Ang mga pangyayari at pangalan na ginamit sa show na ito ay pawang katang-isip lamang ng mga board na writers na walang magawa noong lockdown. Anumang pagkakahawig sa pangalan ng mga totoong tao ay hindi sinasadya, lalo na ang pangalang John and Ellen. Ang mga eksenang matutunghayan ninyo ay isinulat para sa panahon ng new abnormal. Walang taong nasaktan sa paggawa ng programang ito, pisikal man, emosyonal o mental. Kaya't huwag gaanong seryosohin dahil ito'y joke-joke lang. Lahat ay nag-enjoy sa pagbuo ng show na ito, kaya sana kayo rin. Peace! Laki galaw niya. Hindi ako masyadong marunong magsayaw. Pero ginaganahan ako pagka ganyan. Gusto ko pag-isip talaga. Nakukuha rin yun. Ayan, Don Laki. Yan ang practice niyo, Don Laki. Yung mga pitik na yun sa balakang. Ayon sa ating CCTV, nasa may pintuan na si Ma'am Ellen at ang kanyang pamilya. Naku, nasa pintuan na! Yung talagang malalakas. Yung paralyze. Ayan ang lumalambot na talaga. Kasi kung ganyan. Ayan. Gumagano pa na yung halos. Ayan, no? Ayun, no? Kita nyo? Tapos, ano nga? A few moments later. Welcome to hell. Welcome to the De Los Suertes Mansion. Bakit ka naka-wheelchair? Lumala na ang sakit ko eh. Lumala ho. Ba't di kayo magpa-doktor? Actually, pinadoktor na namin siya last day. So, ano sinabi ng doktor? According to doktor, Dr. Flores, your fathers have a sick. Ako pinipigil. Ako, pinukurot-kurot ko rin ano ko eh. Para lang masaktan ako eh. Ano sinabi ng doktor? According to Flores, your father have a sick. Flores, your father have a sick and also have a 7. Yun nga, hindi nakakaramdam ang kanyang mga paa, hita, balakang. They call him Holiday. Holiday? Oh, Holiday. Not working. Ano kasing sakit yun? Not working. Hindi na nagtatrabaho yung kanyang dugo. Hindi na nakipagpangso sa ugat niya. Kaya nga not working. Holiday yun. In short, paradise. Paralyze. Yung nga sinabi ko. Ano ba sinabi ko? Paradise oh. Ano ka naman sa akin? Tangi? Tanga? Okay guys, pack up! So how are you? I'm good. I'm just trying to learn. Nag-start kami kalagitnaan ng pandemic. Tumawag si John. Sabi niya, gagawa tayo ng ano. So sabi niya, ano? Sabi niya, sitcom. Okay ba sa'yo sitcom? Sabi ko, okay. Sa una, sabi niya, may concept ka ba? Binigay ko sa kanya. Tapos pinakita niya kay Boss Bong. Well, I was talking to Boss Bong Santa Maria one time. Actually, I called him up. Tapos sinabi ko na meron ako iniisip for TV5, sitcom. Sabi niya, bago ba yan? Tamang tipo. Sabi ko, yung tipong palibasa lalaki. So sabi niya, you know what? Sabi ko sa kanya, sige, huwag na tayong mag-isip ng iba pang ibang concept. Bakit hindi na lang natin i-rehash yung John and Marcia? Ang John and Marcia ay isa sa mga sikat na sitcoms na nagsimula noong dekada 70. Ang paglabas nito ay ginawa at dinirect ni Ading Fernando at natapos noong 1989. Then, ano yung premise? So,
one thing that was very important to us is to convey the message na even though John has not yet had his breaks, hindi pa siya successful, hindi siya nag-give up. Kahit na inaapi siya ng father-in-law niya, Nandito pa he yung keeps isang chugging on. He keeps aiming to achieve his goals, provide a comfortable life for his family one day. So, hindi siya nag-give up. So, yan ang storya ni John. John is about a guy, a family guy who does everything by the book. Okay? Meaning, he does not do anything illegal and he doesn't give up. No matter ano yung mga challenges niya, he doesn't give up. Sobra ako na-excite doon sa idea niya. Sabi ko, boss, I think that's a perfect show. Dear Lord, thank you so much for bringing us together for this project. We lift up to you everybody, Lord God, na involved sa show. From the cast to the crew to everyone involved sa art department. Gabayan niyo po kaming lahat. And we pray for good weather na matapos po namin lahat ng schedule for today, Father God. We offer to you our talents, our skills. In Jesus' name we pray. Amen! Enjoy lang tayo. Mismo. Huwag natin masyado seryoso. Tapos, bawal ang away, okay? Tama. Moment dito, hindi to drama. So walang drama dito, ha? Bakit ang problema kadalasan ay pera? Kapag istambay ka, dyan magsumikap ka. Ngunit kung pag-ibig mo'y tunay ngang talaga, hahamakin ang lahat kisihoda. Practice yung lalaki, Sulit yan, sa problema nagtutulungan. Fight! Kasi nakikinapag na puto. Pag naka-lunch na tayo, tuloy ito. Tuloy ito. Anong tuloy? Tuloy yung show. Isipin niyo kung si John and Marcia tumira sa bahay ni Doña Delilah. Yun ito. Kumbaga, kung itutuloy yun sana yung John and Marcia noon, no? Pagle-level up ka sa ganitong storya. Tumira na si John and Marcia sa bahay ni Doña Delilah. Nandito pa ba si Mang Kanor? Mang Kanor? Oo. Matagal na po siyang wala. 10 taon na po siyang patay. Ako nang kapalit niya. Oh, sayang, mabait pa naman yun. Ikaw, kuya, anong pangalan mo? Kanor din po. Pasusundo ko na po kayo sa shuttle. Amang Kanor, wag na. Lalakarin na lang namin yan. Ang experience ko sa John and Marcia is it's highly entertaining and it's what we need right now, given this pandemic. I was hoping that kung kailan siya scheduled na palabas, that's when family members can gather together and watch a wholesome comedy show. The other thing is, I was also hoping na itong show na to magagamit natin to promote values, good family values, good Filipino values. Tito, may grandpa. Sorry, nabasag namin yung plato ni Grandma. Ayoko itong itlog. Ang paborito ko plain rice lang na walang ulam. Sa'yo na yan, mahal. Mas pagod ka sa akin sa trabaho. Thank you, Daddy. You're welcome. Well, John Culantong is a man for the family, no? First priority niya, of course, yung buhayin, kumita, alagaan ang pamilya niya, no? But meron si John Culantong, syempre, just like yung ibang struggling na
masipag na talagang pero minsan hindi masyadong siniswerte pa sa binibigyan ng break, no? Ang story arc lang ni John is mabigyan ng isang magandang bahay sa isang subdivision. Si Ellen, parang most Filipinos, di ba? Gusto nila magkaroon ng sariling bahay sa subdivision. Yun ang dream niya. Eh pag naman nakakakuha siya ng pagkakataon, makakabili na siya ng bahay, pinipigilan naman ni Don Lucky dahil ayaw ni Don Lucky mahiwalay yung anak niya sa kanya kasi 16 years din nawala sa kanya yung Swerte naman nung buyer na yun. Pero sir, may nauna na po akong kausap para dito sa property. I guess you're the new owner of this property. Wow! Congratulations! Thank you. It was nice doing business with you. macho de pamilya. Kumbaga, si John or si Kevin din or si John sa John and Marcia. Ano din siya, gusto niya sarili niyang pera, sarili niyang kayod para gumanhawa yung pamilya niya. So simple lang si John. Kaya lang, nahumaling kay Ellen. Mahal, malayong mga bata. Pasensya ka na kung nagkaroon ako ng mga negative na ideas, ha. Kasi akala ko meron kang ina-I love you sa phone. Naku, mahal. Para sa'yo lang naman talaga itong mga I love yous. Kaya nga, ito nakalimutan ko na yung linya ko. Maria! Lights off. Sir John, luto na po ang sopas niyo. John as a partner, he is what a perfect partner should be. He has good values and good traits and characteristics, and that is what matters. And that is what stays. College graduate ang kailangan eh. Uy, ito Sir John, oh. Wanted, dead or alive. Anong hiya ka namin? Gagawin pa ako pugante? Anong dead or alive? Ay nako, Sir John, kung yun yung hinahanap nila, kayo na lang mag-adjust. Para magkatrabaho kayo. Narinig ko ba yun? Wow. Hi, mahal. Hi, Cam. Dad! May good news ako. May trabaho ka na? Sa katunayan, tapos na. Ito na nga yung sweldo. Bilis naman. At ang Si Ellen, doon sa John and Marcia, yung Marcia kasi, similar lang siguro yung mahal ni Marcia din yung asawa niya kahit mahirap. No? Ganon din si Ellen kahit mahirap yung asawa mahal niya. Of course. Dito, si Ellen, ginawa ni Direk Will, dapat matalino siya. Dapat bumabalanse, umi-equal din siya kay Jan. Hindi yung parang magbumukha lang siya, kumbaga bida to, tas sidekick lang yung misis. So may mga times na siya nakakasolve ng mga problema, minsan naiisahan pa nga niya si Jan, tsaka yung tatay na si Don Lucky. Pero nung sinabi ko sa kanila na yung password ko ay patay kayo kay Don Lucky, ayun, binigay. Huh? Hindi pa yung password? Yes. Sandali, habang sarap ito, pamilya tayo. No? Habang nanonood tayo, bibili muna ako ng pizza. Ng pizza kasi papa ko rin. Dito ka. Dito ka. Hindi, kasi ano ko lang naman kasi ice cream sa yung Rock Road. Hindi. Huwag tayo. Hindi. Bili mo tayo dyan. Sige na naman. Ito naman. Bibili na. Meron yung pasin. So yun yung nagustuhan ni Jan kay Ellen. Kaya nagkagustuhan sila at hindi rin inano ni Ellen na yung asawa niya mahirap lang, hindi nakapagtapos, walang regular na trabaho.
Ang ano niya, punong-puno ng pagmamahal si Jan, kayang gawin ang lahat para sa kanya at sa mga anak. Saka mahal, ayoko itong itlog. Ang paborito ko plain rice lang na walang ulam. Wow! Saan yun? Saan yun? Itlog na. Naging bato pa. Easy. Na-charge. Wow! Hindi yan yung last batch. Wow! Mahal. Tutuloy ka natin to. Di ba? Saka tutulungan kita para hindi ka na ma-stress. Talaga? Ay, nako! Sir John, Ma'am Ellen, napaka-computation nyo talaga. Because when they contacted me about this, it's like, so what do I have to, what's the role of Ellen Colantong? And John told me that it's just me, my personality. So, wala naman tweaking or adjustments na nagagawa. I'm just being kind of like myself. Dito lang ako? Saka yung expressions mo kasi siyempre I follow you on IG. Nakita ko yung mga I saw yung mga ask me a question mo yun. Mga kanal dito. Yung natutuwa nga ako doon yung parang ay nako day. Forget him na day. He doesn't love you day. Move on na day. May ganyan. Sabi ko galing. So dapat honestly itong Ellen, you don't have to change. Just be you. Okay, just be you. But at the same kaibahan lang, I mean, you're a mom already, but at kaibahan lang dito, you're married at the same time. But it's all you. Sabi ko sa mga writers, kay Direk, kay Ruby, at saka sa TV5, I said, I want Ellen just to be herself. Because that's why you're perfect for the role, because you're ano ka diba, parang nagsashine ka talaga sa crowd. So parang ganon. Parang ganon ang ano. Pero nagdagdag lang. Yeah. Okay, bakit si Ellen? So kung mamimili ako ng artista na who can add value, si Ellen yun. Plus, of course, maganda si Ellen, marami siyang fans. In fact, na-visualize ko pa noon pa lang. Sabi ko, siguro pag nagalit siguro to, we will allow her to speak in Visayan. Nagyaw-yaw ganito kanina. Yan. Sakto, nagyayaw-yaw, di ba? So the first thing that we did was to identify the different characters. So sabi ko, John, wala kang mother-in-law, may father-in-law ka. Yung sidekick ng father-in-law mo, hindi na matutina. So it's going to be a guy. Hello guys, how are you? Hope you had a great week. Pero siyempre, lahat sa John and Ellen family, ayan na, magkikita na tayo. Kaya isusubo ko na muna kayo. In the show, I play Don Lucky. Ako yung dad ni Ellen, Darna, who's playing Ellen. And father-in-law ni John. Wala na akong magawa tungkol doon. But then, I try my very best to still hold on to that hope and wish that na medyo mapag-iwalay ko sila. So, ayun, doon nag-revolve ang story. Madali ko nang magagawa yung plano ko na paghiwalayin sila niyang Jan na yan, magbabayad siya. Yan. Siguro Lucky, ang sagot niya sa problema pera. Yun ang
walang problema na hindi masasagot ng pera. Na actually nasa consciousness din ng lahat ng tao ng mga Pilipino na kung may pera lang ako, no, wala akong problema. Ang ibig sabihin, ganun si Don Lucky. kikita siya. At pag kumikita na siya, hindi na niya iaasa lahat ng gastusin ng pamilya nila dyan sa ubod ng ma-pride na asawa niya. Maglalagay ako ng pera. Dapat magtayo tayo ng outlet either sa BGC or sa Eastwood or both. Dalhan mo nga na ako ng pera dito. Ito na ako, Don Lucky. Isa lang ba? Oo, isa lang. Siguro naman, tama na yan. Ito talagang mala talaga Doña Delilah na pinagsamang Rod Navarro, kung nakabutan yung mga viewers yung Rod Navarro, yung mga acts, yung aksaya. So si Don Lucky, naman siya, mapagmahal talaga siya. Pinakita rin namin yan kung gaano niya kamahal yung asawa niya, si Doña Corazon. At unika iha niya si Ellen, so talagang napaka-protective niya kay Ellen. He loves his daughter so much, too much siguro, na to the point of being protective and possessive. Halika na, lumabas ka na rito sa Batcave mo. Mabait naman siya. Kaya lang siguro when it comes to his daughter, medyo mayabang siya. But I really don't know kung you can call him mayabang. Maybe he in telling his achievements and yung kanyang possessions, parang lumalabas na mayabang. Yung office po ni Aling Toklay sa kanto namin ng bahay namin. Maalala mo ito. Ang halaga niyan $95,000. Sobrang okay ang kayamanan niya. Kaya ang ginagawa namin, ang typical mga vlogs about sa richness ni Don Lucky, yung may makausap siya na, kumusta na yung pinapatayo nating hotel underwater. So, yung i-exaggerate lang namin yung yaman para comedy talaga siya. 5-star hotel sa ilalim ng dagat, paano pupunta ang mga tao dyan? Sundutin po natin sila ng submarine. Ipahanda mo yung helicopter at then bibili tayo dyan sa butika sa kanto ng gamot. Kung sandali po, ang full charge lang po yung polka dots na helicopter. Yun ang po gagamitin natin. Tama yun, kasi pantal-pantal siya, polka dots eh. Dami-dami po. Isa, dalawa, tatlo. Nanamnam niyo na? Ano ba yun? Yan ang pabuti naman ganito yan. Don Lucky, kapag nagnegosyo na si Eden, magiging busy na yan. Abala na yan. Magagalit siya. Yan ang pag-uumpisa niya ng kagalit ang mag-asawa. Ayan, Ngayon, pag hiwalay na si Jan at si Ellen, manunumbalik ang feelings ni Ellen sa akin. Siyempre, huwag natin tago. Tumatanda na kayo. Anumang oras, maaari kayong mamatay. Natural, yung kayamanan nyo, ibibigay nyo kay Ellen. At si Ellen naman, yung kayamanan ninyo, pag mag-asawa na kami, ibibigay naman sa akin, Ellen. Tama mo ba? Tama. Tatamaan ka sa akin. Psychic ka pang nalalaman eh. Kung pina-flying kit kita. Kapi ko yan eh. Sorry, nadalaw ako eh. May laway mo na ngayon yan. Ikaw ba nakapag-saliva test pa? Nako, di na ang pausap ko eh. Tanji, pag si Don Lucky kasi medyo endearment na Tanji. Pero ang actual totoong pangalan niya Tangi. Nakitid mong utak. Ang pangalan ko, Enrico Fernando Inigo Tangi. In-offer sa akin yung role na Tanji na bali pambwisit ni John Estrada. Similarity namin ni Tanji, maboka. Aabot ko sa'yo. Kwento. Na parehas ko. Pati gwapo, siyempre, pagiging gwapo.
ko ba? Tinatanong ko ba naman yan? Oh. Inibak ang role dito kasi madalas sa mga sitcom lagi ang role ko dapat puro kanto boy na mahirap na talaga. Dito, medyo mayaman talaga ako dito. Don Lucky, baka gusto mo i-order ko na itong apo mo ng solid gold na teddy bear. Ako na mag-aabono, sa pera ko na. O sige, gawin mo. Alam niyo naman tayo. Yes? Ang galing niyo pala makiano. Hindi ka sa balita. Ka-eskwela ko si Ryan Edgar. Umaapaw na ho. Sa katunayan nga ho, lahat ng bangko rito sa Pilipinas, may pera ako. Si Tanji, alam mo yung nakatungtong lang sa kalabaw. Meron tayong na sa Pilipinas na yung Mas mataas pa siya sa kalabaw samantalang lakaw lang siya na nakatungtong kay Don Lucky. Masyado siyang sip-sip, pa-impress pero palpak naman palagi. Alam mo yung ganung typical na masyadong mapapel. Kasi ho, Don Lucky. Kasi, palpak ka! Ay, Don Lucky? Opo, Don Lucky. Good! At mabuti naiintindihan mo. Tipro mo kape. Naisahan mo ako dun Hindi, nadala ho ako sa dialogan. Templado na ba ito? Ay, templado na ho. Bago kayo dumating. So, yung power ni Tanji nang gagaling sa kay Don Lucky. At minamalik ka si Jan, si bodyguard siya kay Ellen. Type niya rin si Ellen. Hindi pa totally alam ni Don Lucky yun. Pero alam ni Jan. So parang may konting ganong rivalry. Mr. Tanji, maghihiram kayo ng mukha kay Long Mejia. So, lagi sila mag-aaway. At saka si Don Lucky, ayaw niya talaga kay Jan. Ang mission niya sa buhay, paghiwalayin sila. Kaya gusto rin ni Tanji plano ni Don Lucky na paghiwalayin yung dalawa. Kasi pag pinaghiwalayin yung dalawa, may chance na siya. Ikaw na naman ang may kagagawa nito, Tanji, no? Pero Don Lucky, di ba sabi mo Ang sabi ko sa'yo, ihanap mo si Jan ng trabaho. Hindi problema. Lagi ko inaano rito, pagkakain kami ni Jan Estrada, siguradong may mangyayari eksena na nakakatawa. Sa madalit salita talagang binubuli ko si Jan Estrada rito. Yung lagi ko siyang sinasabihin, hindi ka sabihin sa pagkain na yan. Yan, sarap, yan, hindi ka pa nakakatikim yan. Yung ganun palagi yung nasabi ko kayo. Lagi siyang binibisit at saka ang tawag ko sa kanya, mentras na Jan, John. John! Tingin mo, John? Sama na. Nilamutak mo na ba ako? Alahating picture na sa bumbunan ko. Na-brainstorm kasi nila boss ko na lagyan natin ng anak na dalawang anak. So, ang ginawa ko, para ma-develop yung characters na yun, kambal sila. So, Tawagan namin Kambal since ang pangalan ng isang kapatid Camille, isa naman Val. Sino ba ito mga ito? Mga anak mo na ba ito? Mga apo ko ito? Ha? Si Val at saka si Camille. Si Camille yung older one ng 7 minutes. So if you want to call them, Yung Kambal, yung lalaki, si Val, sa Valentino Colantong, si Hyogo Singh. Ano siya? Typical nerd. Super talino. Developed by 2 toy makers, one in the US and one in Germany. Hi, my name is Hyogo Singh. I am Val Kulantong here in John and Ellen. So si Val, sobrang talino niya. Para siyang Google or encyclopedic yung niya. Since ang character ko dito ay genius, pinaghandaan ko siya by reading scripts and learning a lot, reading books, tapos researching on Googles, and doing a lot of research about World War. Pretty much a lot. Smart guy siya eh. So, it's hard to copy him. Kasi masyadong nerdy thing, Pero, yeah, I'm getting used to it naman po. So, no problem naman. Large number of people within a community or region. But once a disease travels to different countries, then that's what you want to them. Salamat na lang, Val, at dumating ka. Ito lang pala makapagpapagaling dito sa sakit na ito na walang gamot eh.
Did you know that when people get scared, their pitch generally rises because of increased tension in the throat area? Ewan ko sa'yo, Kuya Kip. Si Cam, ang pinanggaling naman niya, pagpapalaki ng Ellen. Si Ellen naman, parang alam niya yung karakter ng tatay niya, yung mahilig sinungaling, very sly, di ba? Wala siyang filter. Kumbaga, pag magsalita siya, hindi niya itatago kung ano yung nakita niya sa paligid, sa pamilya. Sana po, mabuhay pa siya. Kahit hanggang bukas lang. Si Daddy, sana tumama sa loto para di niya na isumpa si Grandpa na sana badagadan ng isang bundok ng ginto. Si Mr. Tanji, sana masweldohanin ni Grandpa ng doble para mapaayos na po niyang mukha niya. I've made it seem like na parang her having no filter is really like, that's really her personality na po. So sometimes when she makes booking yung mga secrets, I make it seem na parang she didn't know and she didn't mean it na she feels bad afterwards. Ito po yung pinakaunang TV role. So I thought to take it kasi I want to learn more things, and seeing my mom and my dad act behind the screen, I want to be like them. Virus na dumabo sa papa mo, nakakahawa! Ha? Yung nasaan yung mga balita ko? Cut! Nice, ha? Okay. Parang nakita mo si Cesar at sumasayo. It's me! Mimi! Mimi! Ikaw nagsabi? Oo. Sorry ha. Napakabagal mo kasi mo. Ay, ako po si Liza Madrid at ginagampanan ko po ang role na Mimi. Ayun, si Mimi ang kanang ay, hindi pala kanan, tanga-tangang assistant, laging palpak ni Sir Tanji at Don Lucky. Si Mimi, siya yung maid na pat sa sitcom kasi may mga yung down blood, kumbaga Malapit po ba yan sa mga US sitcoms. Maganda, pero wala masyadong laman sa utak. Kaya lang, dahil ganun nga yung character ni Mimi, lagi siyang naanuhan ni Tanji. Parang sinesermo na siya sa bumbunan. Pinilit mo talaga. Pinasok mo pa. Silya nga dyan. Silya! Silya dyan! Silya ulit! Sample ng downland, yung nakatanggap si John ng dalawang cellphone para sa mga anak niya kasi binigay sa mga anak ng dalawang cellphone. So, ang tingin ni Mimi, ba't may dalawang cellphone si Sir John? Ang tingin niya, para pwede niya tawagan yung sarili niya. Sino to? Mimi? Mimi? Silya nga! Ito ka lang. Alam mo, Mimi, kung may ranggong tanga, 5-star general ka. Alam mo yun? Talaga? 5-star Ganun siyang ka-downland. Nagkiklik pa rin naman yun sa mga Pinoy viewers. Pero medyo mayitin kami, siyempre sa panahon na yun, pwede sabihin na ba't natin ginagawa ganun. May bawi din naman kasi si Mimi pag patapos na yung season. Excuse me lang po. Pwede po manghingi ng silya? Sir Tanji, ang sama-sama ng ugali mo! Sobrang itim ng budhi mo! Singitin ng blackboard! Higit sa lahat! Yes, marami. Very mean. So, laging mali-mali din talaga ako in real life. So, parang ako lang, bilang idol. Acting lang. Ayos. Every single time na nagtitaping kami, I look forward to do a scene kasi nasaya ng grupo. At sigurado naman. Lahat, you know. So, walang dull moments.
Kumbaga halos lahat ng scenes dito sa John and Ellen memorable. To what extent any part of your body can change, you know? Talaga sa sitcoms, kailangan talagang humanap ka ng pwedeng sundan ng tao eh. Tsaka ano yung pwedeng sundan sa episode na yun. So para rin, madali sa amin, hindi lang siya basta patawa, may matutunan din yung tao sa papanood ng John and Ellen. Ang alin po? So ginagawa namin, talagang may theme per episode. Sample yung isang episode namin is about yung pagsisinungaling. Yung pagsasabi ng totoo na yung mga bata nakabasag ng plato. So ando na yung dilemma ng characters. Sasabihin ba natin kay Lolo o hindi? Wala magsusumbo kay Grandpa. Mas okay yun. Nako, hindi pwede. Alam mo, sabi ng lola niyo sa akin, asa na gani mo, ay naninidungan. So, ang sa amin naman, That's why we have to fix this. para matuto at maturuan ng viewers yung tama, papakita namin yung mali. At the end, malalaman nila mali yung pinili nilang choice, di ba? Actually pa, may sasabihin sila sa'yo. Sorry, nabasag namin yung plato ni Grandma. Yung ano po, yung original na bigay niyo po. Ay, nako. Ang sarap ng feeling. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ay, bakit ba kasi nilalagay sa sala yung plato? Dapat sa kusina. Alam nyo kayong mga mayayaman, ang hirap niyong ispilingin. Mahina nga rin pala ako sa spelling. Lagi kami nag-end ng episode na yung mag-asawa at usapan nangyari for the day o nangyari yung story. Ano yung natutunan ng lahat doon sa nangyari? Yun ang bad. Huwag naman ganun, mahal. O sige na, aminin ko na. Natatakot lang naman talaga ako na patawad mo yung papa mo dahil baka iwan mo ako. Naku, mahal, never. Team ko lang tong tayo nun. Buti na iintindihan mo yung ginagawa ko. Oo naman, mahal. Ang hindi ko lang naman talaga kayang tanggapin yung mawala ka sa buhay. Marami kang matututunan dun sa show. Marami kaming moral lessons. Na totoo na nangyayari sa pagsasama ng isang mag-asawa na may mga anak. Dodong, huwag kayo makipaghabulan sa leon, bata pa yan! Tapos, yung ginagawa namin yung show, along the way, nakakahanap kami ng mga pwedeng sumikat at pag-usapan na pwede naman makonsider na yung tatak ng show. Siguro, parang palibhasa na nga rin na may mga ad-libs din talaga dahil Lomi and John Estrada nga. Kain mo na, sabay tayo. Sir Tanji, may bala. Ano yun? Matanong ko lang, yung punong yan, naiiwagaan ako dyan. Ay, ito marami sanga. Oo, para kasi hindi pangkaraniwan. Hindi. Oo, ano yan eh? Yan ang puno ng pandakake. Oo, kasi matibay yan eh. Oo. Parang masama, ibubungan ito. Hindi ho. Hindi nakita mo yan? Hindi, ito po. Oo. Ay, ayan. Sarap Kailangan to. Sige ha. Opo. Well, we're praying that John and Ellen would follow the success of John and Marcia. But we're hoping that it would follow that path to success. Medyo matagal na rin ako dito si Lucia and sinabi ko sa sarili ko, one of these days, if I want na maging swerte ko na magpuproduce ako ng isang show. Gusto kong masaya lahat sa set. I found it's a happy atmosphere. Actually, parang hindi trabaho. Parang just get together and have fun. Lahat gusto lang talagang ibigay ang best nila sa show na to. Lahat kami talagang nag-e-effort para mabigyan po kayo ng magandang show at yung channel.
Unang-una po gusto ko magpasalamat sa inyo sa suporta na binigay nyo sa Channel Ellen Season 1. Maraming salamat. Thank you for watching Channel Ellen Season 1! Watch out for Season 2! Thank you, Channel Ellen, the movie! Laban lang, magbigayan ng buhay ay gumahan. John and Ellen. Magbigayan ng buhay ay gumahan. John and Ellen will be happy all the time. John, John, John! La 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 la. La 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 la. Mahilig ka ba sa tilaw? La 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 la. Ano, team ko lang to. Fight, fight, fight!